Hi Beshi, kung gusto mong pumasok sa call center pero hindi ka sure kung paano ba tumatakbo yung isang call, huwag ka mag-alala bakla. Kasi today, tuturuan kita ng Call Flow 101. Step by step kung paano dapat yung structure ng call mo. Okay? At syempre, may mga sample call din tayo sa dulo para may idea ka kung paano siya gawin in real life. So ready ka na? Let's go! Char. So part 1 ha, huwag mo kalimutan. Teka, ano nga ba 'tong call flow? Okay, itong call flow para siyang ano, cheat sheet o guide kung papaano mo iha-handle yung isang call from the start hanggang sa dulo, 'di ba? Para kang may script sa utak mo kaya kahit kabado ka, alam mo yung next step, 'di ba? So usually, ito yung basic structure ng call flow. Number one, opening or greeting. Di ba? Yan yung mga madalas na, "Hi, thank you for calling customer service. My name is Rambin. How can I help?" Yan yung opening, di ba? May pa-how are you pa nga yan minsan. "How are you doing today?" Ganon. And pangalawa, verification. Sige. Sa verification naman, bago ka magbigay ng information na important o minsan sensitive information, 'di ba? Kailangan mo munang i-verify yung account. 'Yan yung date of birth, address ng customer, member ID number, 'yon, 'di ba? Try mong tumawag sa example sa mga telecom, 'di ba, bago nila ibigay yung information, most especially billing information, tatanungin ka muna, ah, ano po yung name ng account holder, 'di ba? Ano po yung address, or can you verify the phone number associated to this account? 'Di ba may mga gano'ng eksena. 'Yun yung verification na tinatawag. Okay, and number three, problem identification. 'Di ba? Sa word na identify at problem, 'pag tinagalog mo 'yun, ano 'yun beshi? Comment below kung nakikinig ka. Sige, ikaw ang magpapaliwanag sa'kin kung ano yung problem identification and later bibigyan natin yung example doon, okey? And number four, ang pinakamahalagang parte ng call flow, resolution, solution. Alangan naman nakinig ka sa problema na alam mo na nga yung problema ni customer, na-identify mo na, pero hindi mo naman siya sinolve, pinote mo lang siya on hold. "Can I put you on hold for 1 minute or two?" Pero 'wag ka nasa pantry ka lang 'te. Kasi di mo alam yung gagawin mo, natulog ka na lang sa sleeping quarter, 'di ba? Walang gano'n beshi, kailangan anumang problema ni customer mo tungkol sa account niya, handa kang magbigay ng solusyon, whatever it takes. Wag basta-basta transfer ng call ha, minsan bumabalik ang karma. Yung tinransfer mo bumalik din sa'yo. Learn from my experience. Nagawa ko na rin 'yan, oo, transfer ng call, hanggang nilapitan ako ng operations manager. Sabi, "Bakit ako transfer ng call?" Sabi ko, "Hindi ko rin po alam." Pero wag ka ha. Natuto ako sa eksena na 'yun, hindi ako basta-basta nag-give up. Ni-learn ko yung process, madali lang din pala in the long run malalaman mo rin na madali lang din pala yung trabaho mo 'pag nakasanayan mo na siyang gawin. 'Pag sa simula kasi medyo ang hirap, o parang gusto mo na agad sumuko, 'di ba? Okey? So, gaya ng buhay mo, may mga problemang dumadating sa'yo pero may mga solusyon din dun. Gano'n din sa call. Lahat ng problema ni customer, nandiyan na yung system, nasa harapan mo na 'yan. Kahit ano pang emotion ni customer sa call na 'yun, okey? Basta meron kang system, meron kang standard na fina-follow, maa-identify mo ang problem at mabibigyan mo ng solusyon ang bawat problema ni customer, okey? At kahit galit na galit si customer sa unang beses na marinig ka niya, basta nabigyan mo siya ng proper solution sa kanyang problem, ay baka ma-kudos ka pa niya, 'di ba? Hanapin niya yung supervisor mo, "Ay bakit? Binigyan na kita ng ano ha, ng solusyon sa problema mo. Gusto mo bang makausap yung supervisor ko?" Hindi, dahil gusto niyang bigyan ka ng kudos, oo. Bibigyan ka niya ng 100% survey kasi tanging ikaw lang yung naka-solve ng kanyang problem. Gano'n ang eksena, mga bakla, 'di ba? At next natin, number five, yung recap o confirmation. Siyempre bago mo tapusin ang call dapat na
malaman mo na lahat ba ng, problema ni customer within that call, nabigyan mo ba ng solusyon at naintindihan niya ba? Okey. Diyan din pumapasok yung wrap up, okey. So bago mo, i-drop yung call o i-hang niya yung call, kailangan na iulit mo sa kanya sa 1 to 2 sentence lahat ng mga nangyari doon sa call na yon, most especially dun sa part ng resolution. Okay, mamaya magbibigay tayo ng example ng recap or confirmation, okay? And number 6, beshi, ito yung pinaka-favorite part mo ng call kasi tapos na, closing, 'di ba? Ika-close mo na, malapit ka ng mag-out sa work at makipagbardagulan sa mga kasamaan mo sa work. Oo, makipag-chikahan, 'di ba? Makipag-samgipsalan, inuman, yosi break, 'di ba? Tapos na kasi yung call. So 'yan yung closing. Thank you for calling Green Health Medical Center. Have a good day. Goodbye. Iyan, oh, tapos na yung call mo ta's bigla kang pinasukan ng call, toot! Another call na naman, magtatapos na yung ano mo, yung shift mo, ba't gano'n? Yan ang pinakaayaw ng ilan sa ating mga agent, yung tapos malapit yung ano ka na, 1 minute na lang mag-out ka na, papasukan ka pa ng call. Totoo yan, nangyayari yan. Okey. Ang ganda ng mga experience na gano'n 'no. So, kung ako sa'yo talagang i-try mo yung best mo na i-learn yung process ng hiring and recruitment para makapasok ka talaga sa BPO, sa call center. Hinihingal ako, beh. Ganito talaga 'pag ano, matabang-mataba 'no, parang ang daling hingalin. Anyway, itong mga sinasabi ko na ito, meron 'to sa e-book na ginawa ko, okey? Meron akong ano, 3 e-book na puwede siyang i-bundle, okey? Punta kayo sa aking, e-book store, 'yan, makikita niyo sa description box, anywhere dito sa video kung saan mang platform 'to napanood, okey? Punta ka do'n at meron akong 3 e-book do'n na mare-recommend sa'yo. Taglish 'yun beshi, madali siyang intindihin. At mula sa pagpe-prepare ng resume, initial interview, final interview, training, hanggang sa gusto mo na mag-resign. Nando'n sa 3 e-book na 'yon, okey? 'Yan na. So, sige punta ka do'n, i-visit mo yung ating e-book store at i-follow mo na rin yung ating mga social media accounts, 'di ba? Para lagi kang updated at lagi kang natututo, bago ka mag-apply. Kailangan lagi kang ready, may practice. Kaya eto na, magpa-practice na tayo mga beshi. Meron na actually short video nito, pero sige dito kasi sa long video na 'to iisa-isahin natin 'no, yung proseso, yung bawat parts ng call flow na nabanggit ko kanina. Okay, so number 1 is greeting. Sabi nga nila, first impression counts. So, ang example ng greeting natin mga beshi, thank you for calling XYZ Support. This is Marvin speaking. How may I help you today? Pwede mo ibahin yung pangalan mo eh. Oo, minsan napapagkamali talaga akong ma'am, sa phone. Kaya 'pag tinanong yung pangalan sasabihin ko, Mara. Minsan pa nga Phoebe. Depende sa account mo. Pero may mga account talaga na, real name ang pinapagamit. Meron din namang nickname, depende sa account, okey? Siyempre habang sinasabi mo yung greeting, kahit konting ka-plastic ka na mag-smile ka naman kahit inaantok ka pa sa shift, magpapahalata na pagod ka, galing ka sa personal na problema, breakup, ang ganyan, ngangating gilid ang ano ko, tiyan. So, smile habang nagsasalita ka kahit kahit di ka nakikita kasi sabi nga nila, nararamdaman yung emotion mo sa iyong voice, okey? So, smile habang sinasabi mo lalo't newbie ka, ipakita mo na bibo ka, 'di ba? Para malaman ng iyong mga workmates, ng iyong mga ka-wave, ng iyong bagong TL assigned to you, ng iyong trainer na, "Ay, bibo si bakla." Smile ng smile. "Hi, thank you for calling." Yung normal lang naman. Yung normal na smile, 'di ba? "Thank you for calling XYZ Support. This is Mara speaking. How may I help you today?" 'Di ba, ganda. Oo. Ano ba yun, tunog na tunog yung aking cellphone. Anyway, yun yung pinakamadaling parte ng call. Pero minsan parang pinakamahirap kapag medyo tinatamad ka talagang pumasok, 'di ba? Parang
Ayaw mong pindutin yung auto dialer kasi sunod-sunod na yung calls mo, eh. Oras na pinindot mo yun, 'di ba? Okey. Anyway, yung kaninang nabanggit natin, ano yun? Sige nga, tignan ko nga kung nakikinig kayo. I-comment niyo nga below kasama ng timestamp. Verification, nalimutan niyo agad, ano ba kayo? Okay. So dito again, kailangan mo munang i-confirm yung identity ng customer for security purposes, 'di ba? Ano yung sinabi ko kanina sa verification? Puwede kang magtanong ng mga identifiers ng account, address, member ID number, phone number, last 4 digits ng account number, gano'n. Example natin, "May I have your full name and the last 4 digits of your account number, please?" Gano'n. Gano'n lang, madali lang naman mag-verify ng account, okey? Huwag kayong mag-alala kasi lahat ng mga tinatanong mo kay customer, nakikita mo sa screen, 'di ba? Yung account number ni customer nandiyan 'yan sa system na ipapagamit sa'yo kung ano mang system ang ginagamit ninyo sa account na kung saan ka mapapapunta. Okey? Alright, problem identification, yun pa yung kaninang tinanong ko kanina kung nakikinig kayo. Hmm. So dito ha, hayaan mong mag-ano si customer, yung maglabas siya ng sama ng loob. Hmm. Wag mo masyadong intindihin siya na I mean, intindihin mo siya pero wag mong dibdibin yung galit niya. Kasi hindi naman siya galit sa'yo. Unang-una, hindi ka naman niya kilala para magalit siya sa'yo. Nagagalit si customer sa mga nangyayari. Ano bang nangyayari sa account ko, 'di ba? Ba't ganito, ang dami ko na ngang problema, pati ba 'to poproblemahin ko? Bakit gano'n, 5 araw na akong walang internet, bayad ako ng bayad, wala pa rin. Gano'n yung mga problema ni customer. Bakit ako maka-login sa account ko, nakailang forget password na ako, gano'n pa rin, wala akong nare-receive na email. Na-check ko na lahat ng inboxes ko, wala pa rin kahit isa. Ganyan mga problema ni customer. Bakit hindi dumating yung order ko? Umorder ako last week pa hanggang ngayon wala pa rin rider na pumupunta. Yung rider ko nag-deliver sa'kin ng parcel pero ang laman bato, 'di ba? Gano'n yung mga problem. Oo, totoo, 'di ba? Local account and international account, iba yang mga problema 'yan. Depende kung saan ka mapupunta, technical support ka ba, email support, sa healthcare account ka ba, billing, ayan, okey? So, importante na makinig ka, listen to the customer. Wag mo lang siyang basta, ah, 'wag lang basta naririnig mo lang siya ta's nilalabas mo sa kabilang tenga mo, pakinggan mo siya, makinig ka, saan ba nanggagaling yung problem niya. At siyempre 'wag mo siyang i-interrupt. "Teka, tama na, 'wag gano'n, bawal 'yun." Alam ko na, 'wag mo ng pagpatuloy 'yan, alam ko ng sagot." Hayaan mo lang siyang kahit humaba pa yung call mo, hayaan mo lang siya. Okey? Para mas maintindihan mo kung papaano mo masosolusyunan yung problem ni customer, okey? Ayun. Sa local account, puwede mong sabihin na, "I understand po na hindi gumagana yung internet since kahapon po, tama po ba?" Ayun. So, ipa-paraphrase mo siya, kung ano yung narinig mong problem sa kanya, i-repeat mo lang, i-paraphrase mo lang, para malaman niya na naiintindihan mo yung problem. Okay. What I understand is that you didn't receive your package a few days ago. Is that correct? Gano'n. Okay. Alright. Ano yung next? Resolution. Ito na. So mag-e-explain ka na kung ano yung gagawin mo para ma-solve yung problema. Siyempre, bago ka magbigay ng resolution, make sure na tama naman talaga yung binibigay mo sa kanyang information. May mga ganyan kasi na bigay lang ng bigay ng information para lang makatakas sa call, 'di ba? Alam ng mga tenured 'yan, ng mga call center agent na, "Sige na nga, ito na lang para makatakas lang ako sa call." Minsan sasabihin na lang, "Oh, I see, this should be transferred to a different department, but no worries, I could transfer you, to that department so that they can help you." Pero ang totoo, ikaw talaga dapat yung magso-solve ng problem. Tinakasan mo lang kasi hindi mo naiintindihan. Yung gagawin. Kaya importante din na nakikinig kayo sa training, after niyong ma-hire kasi yung mga sinasabi sa training, yun yung mismo na gagawin mo sa iyong
work kapag na-endorse ka na sa floor, okay? Yung mga knowledge, 'di ba? Although medyo mahaba minsan yung training 'no, at minsan by the book talaga siya. Pero kapag talagang inintindi mo siya, binigyan mo siya ng time, intindihin yung account, mas mapapadali at mas mapapagaan mo ang iyong pagtatrabaho sa call center. Gano'n 'yun, beshi. Kaya tama na muna yung tsismisan, 'di ba, kapag ano na, product knowledge na, okey? 'Yan talaga yung pinaka-crucial part ng training, yung product knowledge. Lalo na kung yung account mo talagang sensitive yung mga information, like na-assign ka sa isang healthcare account, insurance, may tinatawag silang HIPAA, 'di ba? Yung mga gano'n, eh. Yung para bang privacy, para ba siyang data privacy policy ng Pinas, parang gano'n. Ayun, basta iba-iba 'yan. Kaya ayun, intindihin mo yung mga sinasabi ng trainer mo during the product knowledge, ah, training, para talagang maging isa kang ulirang call center agent na kayang mag-solve ng mga problem ni customer. I will now refresh your modem remotely and this should just take around 2 to 3 minutes. Ganon, oo, ganon yung pag-resolve ng iyong customer's problem. Okay? Resolution. Yan ha. At pagkatapos mo ma-solve ng issue ni customer, ano again? Recap and confirmation. So, i-re-review mo na kung ano yung nangyari sa call. So, just to confirm, you were able to reset your connection and it's now working. Tama po ba? May patagalog. Is that correct? Ganon, di ba? May laging recap, may laging wrap up. Okay? And sa closing, always leave the customer satisfied, 100%. Dapat mabigyan ka niya ng magandang survey kasi minsan yung CSAT, may incentive 'yan, oo, may padagdag 'yan sa mga kaching-kaching mo, bakla ka, oo. Kaya dapat laging 100% sa survey. Hindi ka lang magiging top agent, magiging top earner ka pa sa inbound account, 'di ba? Is there anything else I can help you with today? Yeah. If none, thank you for calling and have a great day. Gano'n ang pagko-closing, bakla. Puwede ka magpadala ng ano, before we end the call, there is a simple survey that you will receive through your, email and, just give me talagang ano sinabi niya, just give me 5-star ratings, ha. If you're satisfied, you can leave a good feedback and 5 stars, 'di ba? Gano'n, para budulin mo siya, para bigyan ka ng ano, 5-star rating. Okay, gusto niyo pa ba ng sample call simulation pa? Kasi nag-prepare ako dito, ng isa pang ano, sample call simulation. Ayan, thank you for calling NextNet Support. This is Anna speaking. How may I assist you today? Tapos si customer, "Hi, I've been having issues with my internet connection since last night." Ayun, issue ni customer. "Oh, I'm sorry to hear that. I can help you with that. May I have your full name and last four digits of your account number, please?" Ayun, gano'n. Puwede rin namang, "I apologize for the inconvenience." My God. Depende yung kung anong trip mo. Pero parang mas professional kasi yung, "I apologize for any inconvenience," or gano'n. Okay, depende na yun. Sabi ni customer, "Sure, it's Mark Santos, so 1234 is the last four digits of my account number." And sabi ni agent, "Thank you, Mark. Let me quickly pull up your account." So, siyempre pull up ka na ng got it. I see there's a temporary outage in your area last night, but it's already resolved now. Let's just refresh your modem uh, in a moment. Okay, gano'n na. Siyempre multitasking ka beshi, habang sinasabi mo 'yan kay customer may ginagawa ka na sa iyong system, Kasi hindi puwedeng magkahiwalay siya, kasi tatagal yung call mo. Kailangan laging magkasabay yung pag-navigate mo sa system at yung, pakikipag-communicate mo kay customer. Kung ano yung ginagawa mo sa screen, sinasabi mo sa call and para ma-avoid na rin yung tinatawag na dead air, 'di ba, yung parang nakatulog ka na, 'di ba? Okay, so sabi, "Okay, thank you," sabi ni customer. "Okay, I've done the refresh. Kindly check now if your internet is back." Ayan. Tapos sabi ng customer, "Yup, it's working na."
Totoo. Tapos siyempre ikaw masaya ka. Perfect. Just to confirm, your connection is now working. Is there after the refresh, is there anything else I can assist you with today? Ayan. Ma okey, sabi ni customer, "None so far, thank you." Okay, and then you're welcome. Thank you for calling NextNet Support and have a great day ahead. Ayun, sabi sa inyo madali lang, eh, lalong mas mapapadali yan beshi kung lagi kang nagpa-practice, 'di ba? Bago ka mag-apply beshi, ha, practice ka muna para hindi ka masyado hindi ka masyadong nagbibilang ng mga failures. Kasi kapag sabak ka lang ng sabak, wala kang knowledge, 'di ba, hindi mo alam yung ano ba yung dadatnan mo doon sa interview, dadamay yung chances na mag-fail ka, 'di ba? So practice, practice, practice at again meron akong mga e-books na inihanda ko for you na puwede mong magamit at ma-equip ka, beshi, ng kung ano ba yung meron sa mga interviews na 'to. Ano ba yung gagawin ko during the mock call, 'di ba? Oo, may pa gano'n beshi, bago ka talaga ipasa meron talagang tinatawag na mock call interview na para ka ng call center agent kunwari, tapos magna-navigate ka doon sa system, ta's 'di mo alam ang gagawin mo 'no? So ayun, kaya importante na visit mo yung aking e-book store para ma-download mo 'tong tatlong e-books na 'to na readable 'to ha, sa iyong cellphone. Smartphone dapat ha, Android or iOS basta meron kang e-book reader, okey? May instruction naman kung papaano ka magda-download ng e-book reader sa Play Store o sa iyong App Store ng iyong phone, okey? Ayun, ano pa ba? Ayun, siyempre don't forget to like at mag-comment ka ng call flow. Para alam ko kung talagang nakinig ka mula umpisa hanggang dulo ng ating practice, training, hindi ng video na 'to, okey? Para alam ko na nakikinig talaga kayo, hindi lang basta-basta nanonood, nakikinig ng information and subscribe or follow, oo, kung saang social media account mo 'to nakita. This is Rambin and I'll see you in the next video. Goodbye.